Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Today is August 15, 2026. Okay, pag-usapan natin to mga ka-clear. Mukhang hindi na makakawala itong si Senator Alan Cayetano. Kasi tinututukan ni Senator Lacson yung kaso patungkol sa proyekto dito sa Taguig na ayon kay Senator Lacson ay talaga namang may kinalaman, no? Kasi wala naman daw gagalaw sa Taguig hangga't walang basbas itong si Senator Alan Cayetano. So pakinggan natin kasi talagang tinututukan niya at mukhang hindi siya titigil hangga't hindi nasasampa ng kaso itong si Senator Alan Cayetano. Pero lately mga ka-clear, medyo maingay pa ba si Senator Alan Cayetano? Parang wala ako masyado napapansin. Lately hindi natin nakikita madalas ito si Senator Alan Cayetano dito sa impeachment court. At kaya noong nagkaroon ng statement or let's say pagrereklamo itong si Senator Raffy Tulfo laban kay Senator Alan Cayetano dahil nga hindi kumikilos, hindi umaaksyon at medyo nagtatagal ang pagbuo ng miyembro ng committee na binabanggit nito si Senator Lacson. Pero ang umalma yung kapatid si Senator Pia Cayetano. Pero mga ka-clear, 'di ba? Ito ay patungkol kay Senator Alan Cayetano. 'Di ba? Bilang kahit na ikaw ay kapatid, 'di ba? Siguro ang dapat mo lang gawin ay ipagpaumanhin mo kung meron mang hindi nagagawang trabaho yung kanyang kapatid. Hindi yung minaninita tapos ikaw ang dedepensa sa kapatid mo na alam mo naman, mali. Kaya medyo nadi-delay ang ibang trabaho diyan dahil sa mga dahilang hindi naman katanggap-tanggap, 'yan. Anyway mga ka-clear, puntahan natin ito nakapanayam 'no, nagkaroon ng na-interview ito si Senator Lacson. Tingnan natin kung anong latest. Okay, kasi sa title pa lang, mukhang matatakot ka na, dahil talagang di niya lulubayan itong kaso ni Senator Alan Cayetano. Pinanganak pa lang yan, Robert. Wala ng pork barrel. Ay, O, totoo. di ba? Lahat naman ginagaranti yan. Lahat ng tao. Oo. Walang magsasabing hindi yan totoo. Kaya nga, ang ano ko is bakit may mga aligasyon na meron daw, anong tawag doon? Sabi ko, kakala ko pa naman, friendship bridge. Hindi. Leadership, hindi, mali. Friendship? Oo. Bakit may friendship na? Kasi naisip ko bridge. Kamusta na po sa Taguig? Nakaubos ba na? Kasalukuyan ngayon kasi sinan-over namin lahat-lahat doon. Dokumento, mga official records, pati yung at least 2 witnesses na yung kanilang na-turn over namin, pati yung affidavit. At kung ano pa yung karagdagan na pwedeng ibabahagi ng mga testigo na dumulog sa amin. Nandun na sa ombudsman. Inantabayan na lang namin kung ano magiging resulta ng kanilang sinasagawang fact-finding investigation para mapunta na doon sa tinatawag nating preliminary investigation. Kasi yun na yung formal na investigation na kung saan papadala na ng kung sino man yung sangkot, papadala ng notice, mag-file ng counter affidavit, at kung mayroong sapat na, ang tawag nila doon, reasonable certainty of conviction. Opo. Kung umabot sa ganung antas, sa ganung threshold, papailan ng kaso na yon sa Sandigan Bayan. Opo. So, kami naman, tiwala kasi yung mga dokumentong pinadala namin talaga namang glaring . Gagamit ka ng isang litrato sa 4 na proyekto na magkakaiba yung kontraktor, magkakaiba yung lugar. Paano nangyari yun? Isang litrato lang ang gagawin mong kasama sa mga liquidating instruments mo para makasingil. Kasi pag naningil ka, papadala mo yung mga proof na nagawa mo . Mas mapa-progress billing o mapa-completion, papadala ka ng mga pruweba na ito yung itsura ng proyekto. Paano mangyayaring yung isang litrato, 4 na magkakaibang proyekto, magkakaibang kontraktor, magkakaibang lugar, bakit isa litrato? Ang ibig sabihin nun, So nakita natin mga ka-clear kung paano talaga tinututukan ni Senator Lacson. Kasi may detalye siya. Kumbaga pati mga witnesses, may 2 na nga daw at mukhang sigurado siya sa isasampang kaso laban kay Senator Alan Cayetano. At tandaan natin mga ka-clear, yung binanggit niya tungkol sa di umanong slope protection,
Pero ang totoo ay illegal na reclamation. Napatunayan niya rin 'yon. Kasi yung sinabi ng LLDA, inamin nila na may reclamation ginagawa do'n. Pero yung unang interview kay Sir Ted Filon, 'di niya binanggit. 'Di nila binanggit yung pamunuan ng LLDA, 'di nila binanggit kung sino ang maaaring managot, 'di ba, sa illegal na reclamation. Hindi nga nila binanggit yung Taguig City. Pero mga ka-clear, on that day na in-interview yung LLDA ni Sir Ted Filon, that same day nagpadala sila ng letter kay Mayor Lani Cayetano ng Taguig City. In other words, isa ang mga Cayetano sa Taguig ang nagsagawa ng illegal reclamation. See, alam mo mga clear, sabi nga, ang pagkakaalam natin dito parang nag-start to 2020 or 2021. Panahon pa ni dating Pangulong Duterte. 'Di ba? Pero ba't hindi nasisita? Hindi naman maliit yung ginagawang reclamation para hindi sila sitahin at nagpatuloy pa ng matagal. 'Di ba? At yun ay nakakasira mismo doon sa lake. At ito daw ay maaari pang mag-cause ng baha. Sige, tuloy tayo. Hindi ginawa yung iba doon. Ghost yun. O kaya kung di man ghost, napaka-defective para gumamit ka ng litrato ng iba na pangsingil para masingil mo itong proyekto mo. Ang naipaloob namin sa pinadala namin, at least mga Ibig sabihin, naggawa pa talaga ng fake photos? Para maka-justify lang or ma-justify lang yung paniningil? Grabe naman. Tapos ngayon, kung ito'y mapapatunayan mga ka-clear na mga dokumento nito na gamit ni Senator Lacson. Tandaan natin, ito si Senator Alan. Noong mga nakaraang buwan, nagpapakita siya na siya yung nagigil sa flood control projects at malinis, di umano ang kanyang intensyon. Parang walang bahid dungis ang kanyang pagiging public servant. Lumalabas dito mga kakli, taliwas. Tapos, nabanggit nga nito si Senator Erwin Tulfo na yung eager dati, yung nagmamadali para sa flood control projects at pinapanakot pa ang flood control projects, sila yung nagre-request daw na huwag na munang ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Diba? Sila yung dati si Senator Alan na mainit pati si Senator Pia. So ngayon, ayan, may sarili pala kayong mga flood control projects at di umano ay meron kayong sarili nyong insertions. So yan. Kaya sabi nga natin mga ka-clear, yung mga nagmamalinis, diba? Hindi naman nila to inimbestigahan dati. Ang Pangulong Marcos Jr. ang nagpasimula. Pero gustong sumakay. Sinasakyan para si Pangulong Marcos Jr. o yung administrasyon ni Pangulo ang sirain. Diba? Yun ang naratibo ng mga obstructionists at mga destabilizers. Okay, tuloy tayo. hopefully mapalan din ng plunder. Plunder. Kasi, ano yan kabuatan yan Naku, plunder. So in other words mga ka-clear, pag ito nasampa at nakita ng ombudsman ang mga ebidensyang ito at nakumpleto ang kanilang pag-iimbestiga, baka sumunod ang maaresto nito si Senator Alan Cayetano. Tignan niyo mga ka-clear yung mga tao na niligtas si Senator Bato de la Rosa, baka mauna pa sila. Mauna pa silang makulong. Diba? Okay, tuloy tayo. Hindi naman gagawa ang kontraktor ng ganon nang hindi kasabwat yung mga kinauukulan. Kung sino man yung proponent, kung sino man yung taga-DPWH, may mga tatamaan doon. Mga DPWH official, contractor, at kung saan man umabot, bahala na sila. Okay. Hanggang Sen, LGU, pati doon sa nagpapondo. Yeah, ang isa pang issue kasi sa Taguig,
yung reclamation itinago, no? Eh, hindi mo matatago, laki-laki eh. Nasa mga 85 Nakikita. hectares na yata yun. Up to plus inspection eh. Mhm. So, ang Actually nga, Senator Lacson, very late na nga yung yung pag-expose. Kasi ang lawak na ng nasakop. Makakaapekto na to sa environment natin, makakaapekto na to malamang sa pagbagyo, pagbaha. Diba? Tingnan natin. Sige. Tuloy lang, Senator Lacson. nilang sinasabit na proyekto is slope protection and flood mitigation. Mm. Pero, ang ginagawa naman, tambak. So, dos yung slope protection and flood mitigation, dahil ginagawa, mga bako na nagtatambak, ang masama pa dyan, Oo. ang tinambakan, Laguna Lake. At ang Ala. lalo pang masama, ang mga naunang naitambak doon, mga basura. Sus, Kasi ang basura, dapat yan dadalhin doon sa Rizal Provincial Sanitary Landfill. Opo. Sa may Puntaban Rizal ito eh. Mm. So, haharangin sa Taguig, di, gusto pa rin yung delivery ng basura. Basura. Kasi dadalhin sa landfill na pagkalayo, haharangin. Siyempre, gusto ng kontrakto ng basura, ipabor sa kanya yon kasi makakatipid siya ng krudo. Hindi na niya itatakbo Biyahe. pa. Oo. Kasi harangin na sa Taguig eh. Tama. Sa may bandang siste. Hala talaga, basura pa itinambak. O, di ba? Hindi na maganda sa environment natin. Basura yung tinambak. Ano to? Para makatipid. Makatipid din. Tatambak. So, nagreklamo yung LLDA noon. Sabi, hindi po pwede yan kasi pag tinambakan nyo ng basura at yan ang pinang-landfill ninyo, bukod sa sira na yung lake, hindi matibay yung pantambak ninyo. Naku. Oo. Wala nangyari kasi naharas eh. Wala na. Pagkatapos yung TRA, yung Philippine, Oo. wala nangyari kasi naharas eh. Wala na. Pagkatapos yung TRA, yung Philippine Reclamation Authority, di ba? Mm. Na sinecheck nila ito dahil Yun ang dahilan kung bakit nagtuloy-tuloy. Kasi ang sabi niya, sabi ni Senator Lacson, hinaharas. Kasi may power eh. Kaya nakakataka yan eh, di ba? Yung LLDA, nung sabi ko nga, nung ito ay in-interview ni Sir Ted Filon, hindi nabanggit ang pangalan nila Cayetano. Siguro nga ganun. Baka nga nahaharas. Katulad doon sinasabi ni Senator Lacson, kaya nagtuloy-tuloy yung reclamation kahit walang permit. wala silang permit na kinuha kasi ang ahensya na nagbibigay ng permit diyan, kung LGU man o private yung contractor, yung proponent ng reclamation, kukuha ka ng permit sa PRA. Opo. Tapos sa DNR, wala anong permit na kinuha sa mga ahensya. So anong conclusion? Dapat yan ma-forfeit in favor of the government. Ang nakasaad dyan sa batas, void ab initio ang inyong reclamation. From the very beginning, beginning. hindi mo na pwedeng issue yan kasi hindi ka Opo. kumuha ng permit, nagtamba ka. At yung sinasabi ni Senator Alan Cayetano na ito'y pag-aari naman ng gobyerno, probably referring to local government unit ng Taguig. Hindi rin tama yun kasi nakakuha na ako ng at least 10 numero ng titles titulado sa mga pribadong citizens. At marami yan. Ang dami nga nagbebenta dyan eh. Halo-halo, merong fake, merong kung ano-anong titulo yung pinapakita. Naku. So binebet namin ngayon yon, yung hawak ko ngayong mga title numbers para malaman kung ano yung pinag-ugatan, paano nagkatitulo ang Laguna Lake. At paano nagkatitulo yung reclamation na ang balat kayo niya slow protection. Naku. Oo. Paano napatituluhan? Opo. Ayun. Yun ang malaking question. Mano to, napakalalim at napakakomplikado. Kaya pinabayan namin sa ombudsman magsagawa ng mga follow-up investigation para nang sa ganon, meron makapag-subpoena dosis tecum sila sa mga ahensya. Pero mahigpit din yung aming pakipag-ugnayan sa PRA, LLDA, DNR. Yan ang makakausap namin mga ahensya. Katunayan, kahapon kausap ko si DPWH, noon isang araw, si Vince Dizon. Opo. Nalaman niya kasi na yung PRA gagawa na ng request sa DPWH mag-issue ng cease and desist order. Meaning lahat ng ongoing DPWH na project doon, yung nag-implementa, ipapa-cease and desist. At ginarantyahan niya ako, once na ma-receive niya, sabi niya, yung request ng PRA para mag-issue ng cease and desist, agad-agad mag-i-issue siya ng cease and desist order. Para hindi na lumala pa yung ginagawa doon, na kung saan sayang yung pera ng gobyerno na binabayad sa mga kontraktor na hindi naman tama. At kulang-kulang nga, kasi siyempre, parang hindi naman talaga slow protection. Ito yung issue na napaloob dyan. Kaya, na-complicate dahil nga, walang ginawa si Senator Alan Cayetano kundi mag-Facebook. Tira siya ng tira. Hindi niya, i-depend niya yung kanyang turf at sagutin niya ng diretsahan. He resorts to name calling, kung ano namang issue binabato niya. Kasi nga, kung nahuli na ganyan, diyan siya gagawa ng kanyang sarili niyang kwento. At mukhang iniiwasan niya na siya'y matanong. Kasi katulad niyan, si Senator Lacson, malalim na yung pagkakaalam sa mga ginawa ni Senator Alan Cayetano patungkol sa flood control project. Di umano pero hindi lumalabas na gano'n.
dahil nga illegal na reclamation, yung nakita na ginawa. At ang masama kasi, walang permit. Bilang mambabatas, public servant ka, ikaw pa yung nauunang lumabag sa batas. Diba parang wala silang kinatatakutan, parang nasanay na, well anyway, sabi nga nito, may nagkwento, no, si dating Congressman Tanyada, na kasama nga daw nila yan sa UP, at nung nag-rally sila, nag-boycott, nung huhuli na ng polis, sila, iba sumama, yung nahuli, pero to hindi. Dahil pinangalandakan na ang tatay niya, senador. So kumbaga, gumagawa ng isang bagay, pero hindi naman niya kayang panindigan yung kanyang ginagawa at mag-name drop para makaligtas. Diba? So parang bata pa lang sanay na naliligtas. Kahit anong ginagawa, kahit mali, kahit may violation. Tandaan natin, di ba yung 2019 SEA Games? Isa ito sa mga di umano maanumalyang hinawakan niya, ha? Yung mga proyekto dyan. Pero di ba, at time ng panahon ni dating Pangulong Duterte, naligtas eh. O, naligtas ni dating Pangulong Duterte, naligtas ni Senator Pia Cayetano, para hindi maimbestigahan sa Senado. So ayan, makikita natin mga kaklira, tutok na tutok si Senator Lacson at mukhang hindi niya talaga pababayaan na makalagpas itong kasong ito. So, nakikita ko na talagang hindi niya hayaang hindi masamping kaso, hindi niya hayaang hindi makulong si Senator Alan Cayetano dahil ang target niyang kaso, plunder. Alam naman natin ang plunder, no bail recommended yan kapag naisampa. Okay, mga ka-clear, hanggang dyan lang muna po tayo, ha? Paano? Hanggang sa muli. Magkita't magkarinigan tayo, but don't forget to like, share, and subscribe. Mami Ida Masukat, Auntie Amitis Bayabaw, Mami Tricia Marti, Mami Antonia Vicente, Mami Corazon, and Shomai Mami. Again, see you. See you later. Bye-bye.